Pwede ba kayong mag-file ng kaso? Kahit wala kayong titulo? Ito, panoorin nyo. Unlawful detainer at pag-aari ng lupa. Maaari mong ituloy ang kaso ng unlawful detainer o illegal detainer laban sa taong nagtanim sa iyong sakahan kahit wala ka pang titulo o torrents title sa lupa kung mapapatunayan mo ang musunod. 1. Ikaw ang nagpapahintulot, permissive use, na ikaw ang nagbigay ng pahintulot sa taong yon na pansamantalang manatili o magtanim sa lupa. Ibig sabihin, ang pagpasok at pananatili nila sa lupa ay sa kagandahang loob at permiso mo. Ba nung nagtanim ka dyan, kami kinausap mo? 2. Paglabag sa kasunduan o pagkawala ng pahintulot na ang karapatan nilang manatili o magtanim ay nawala na dahil sa paglabag nila sa inyong kasunduan o dahil sa simple pag-urong mo ng iyong pahintulot, demand to vacate. 3. Demand to vacate. Na binigyan mo sila ng formal na abiso, demand to vacate, na lisanin at ibalik sa IYO ang pag-aari ng lupa. NG unit tumanggi silang umalis matapos ang 15 ARAW kung sa lupang sakahan mula sa pagkatanggap ng demand. 4. Isang taon mula sa demand na ang kaso ay inihain sa korte sa loob ng 1 taon matapos ang huling formal na demand to vacate. Bakit possible ay kahit walang titulo? Ang kasong unlawful detainer ay tungkol sa pisikal na pag-aari, physical possession o de facto possession at hindi sa legal na pag-aari, ownership o title. Sa kasong ito, kailangan mo lang patunayan na ikaw ay may mas matanda at mas karapat-dapat na pag-aari, prior physical possession kaysa sa sinasakdal at ang pagpasok nila ay sa permiso mo lamang. Kahit ang iyong dokumento ay tax declaration, deklarasyon ng buwis, katarungan pambarangay settlement, deed of sale, kahit hindi pa nakatala o iba pang pruweba ng pag-angkin at pagkontrol sa lupa ay maaaring gamitin patunayan ang iyong mas karapat-dapat na pag-aari. Double book yung customer. Anong plano natin? Dapat yung pinagsasabihan. Kaya nga pagsabihan natin. Asan na kaya? Move ako ng angkas. Di ko alam pumasok pala yung movie. Kawawa naman yung movie dito. Kaya nga po eh. Yan, si tropang movie to. Double book yung customer. Anong plano natin? Wala, ganun talaga, Paps. Ikaw na nauna eh, diyan ka na. Mamaya, pre, wag mo na umalis. Pagsabihan natin. Meron nang pumasok sa akin, Paps. Meron na? Oo. Sige lang, okay lang. Ganun din yun. Rowie sa'yo na, Rowie. Oh, Rowe. Rowie. May Rowie rin sa akin. Saan pick up mo? Dito lang din, Paps. Kasi nung nangyari sa amin yan, pinagbayad ko yun sa isa, pre. Mamaya ka na umalis para mabayaran ka. Hindi na, Paps. Okay lang. Dapat yung pinagsasabihan. Kaya nga pagsabihan natin. Asan na kaya? Hindi yung lalabas, Paps, kasi nandito pa ako. Nakikita ka? Ay, malamang nakikita tayo. Kaya mo na, Paps. Asan kaya yun? Na, Paps. Ito Sige, na, Paps. Paps. Ingat ka, Paps. Rowe po. Double book ka, ma'am? Hindi ko wala akong movie kanina. Kaya nga nag-move ako ng angkas. Di ko alam pumasok pala yung movie. Kawawa naman yung movie dito. Kaya nga po eh. Kasi di ako lang magbubuk ng angkas ko. Andito kami ni Paps sa Banawe. Yung pangalan mo, Paps? Ba't ako? Wala, hindi naman natin napupost to eh. Sabi mo napupost, hindi naman napupost ah. Hindi naman na. Okay na. Okay na, hindi na napupost ah. Ate? Ayoko yan. Yan, ignore mo muna. Hindi na post. Hindi. Yan, yan. University. Oh, hindi naman napupost ah. Hindi naman eh. Pang-5 na yun eh. Tinanggal na nila. Tinanggal na. 2 araw ko di mo. Yan, trending nga ngayon yung ano, no, yung bangayan ng Pro Rider at saka ni JB Humanitarian, no. So, Move It versus Joyride, no. Sinasabi ni Sir JB na ano, napopost daw yung jobs ng mga ano, ng mga Move It rider na nag-i-ignore, no. Ibig sabihin, hindi nila tinatanggap yung booking. Kaya naman nagtanong tayo sa isang Move It rider at tinignan talaga natin yung apps niya.
kung totoo nga na napopost, no? So sa nakita natin kanina, hindi naman napopost, no? Naka ano siya, no? 6 na ignore. Anong petsa ngayon? Bali araw ngayon ng linggo eh. Anong petsa ngayon? October 19, chinek namin yung apps, hindi naman po napopost, no? Pero ganun pa man, no? Kung totoo man yung pagpo-post ng mga jobs, paglabag po yan sa pagiging partner biker, no? Pagiging partner rider ng kumpanya nyong Move It, dahil ang pag-control po sa mga trabaho o sa pag-accept ng booking ay ano, no? Isang empleyado ang turing nyo sa mga rider. 'Di ba? So kung empleyado ang turing nyo sa mga rider, dapat binibigyan nyo ng sapat na benepisyo yan tsaka regular na sahod, no? Dahil hindi naman ganun ang nangyayari. Dahil partner nga sila, dapat hayaan nyo sila sa gusto nilang mangyari. Kung anong oras sila mag-accept ng booking at kung anong booking ang tatanggapin nila, no? Yon sa Move It. Huwag nyo kontrolin yung mga rider nyo sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga jobs, no? Yun nga ang sinasabi ni JB Humanitarian tungkol sa paglipat ng mga Move It rider, no, na trending ngayon, no. Nagsasalita lang ako bilang isang rider, hindi ako bilang isang miyembro ng kung anong platform. Iba, hindi man lang kayo nahiya sa angkas na mula nang nagsilabas kayo, si angkas naman ang nauna. At wala kayong narinig sa kanya, no, ngayon na piniratan nyo yung mga rider ng angkas, kayo pa yung nag-aaway. Ang issue ng pagkontrol ng ride-hailing o delivery company sa oras at kita ng kanilang rider partners na itinuturing na independent contractors ay isang central at controversial na tanong. Sa pangkalahatan, ayon sa konsepto ng partnership independent contractor, oras, bilang isang partner at hindi empleyado, dapat ay may kalayaan ng rider na piliin kung kailan siya magtatrabaho, kailan mag-online at kung gaano katagal. Ito ang pangunahing katangian ng pagiging isang independent contractor, ang pagiging sarili mong boss at pagkakaroon ng flexible working hours. Kita, halaga ng biyahe. Kinokontrol ng kumpanya, Move It ang fare structure o halaga ng bawat biyahe booking at ang komisyon na makukuha nila mula dito. Ito ay dahil sila ang nagtatakda ng presyo ng serbisyo sa merkado. Gayunpaman, ang kabuuang kita ng rider ay dapat nakasalalay sa kung gaano karaming biyahe ang tinanggap at natapos nila. Ang issue sa control at ang sitwasyon sa Move It, based sa iyong tanong. Ang problema ay naguugat sa MGA mekanismo na ipinapatupad ng kumpanya tulad ng 1. App lock o pansamantalang suspension kapag pinipilit ng sistema na tanggapin ng rider ang MGA booking sa pamamagitan ng pagpaparusa kung hindi tatanggapin, tulad ng app lock, ito ay nagpapahiwatig ng kontrol na mas malapit sa relasyon ng employer-employee. Argumento ng rider, kung partner ako, dapat ay malaya akong tumanggi sa trabaho ng walang parusa. Ang app lock ay isang paghihigpit sa aking kakayahang kumita. Argumento ng kumpanya, ang mataas na acceptance rate ay kinakailangan UPANG mapanatili ang kalidad ng serbisyo at panatilihing mabilis ang booking time para sa MGA pasahero. Ang app lock ay isang service metric enforcement. 2. Incentives at metrics kapag ang rider ay binibigyan ng incentives o bonuses batay sa pagpapanatili ng mataas na acceptance rate o pagtatrabaho sa particular na oras, ito ay nagtutulak o nagpipilit sa kanila na magtrabaho ng hindi flexible na nagpapataas din ng issue ng kontrol. Conclusion, may karapatan bang kontrolan? Sa teorya ng partnership, hindi dapat direktang kontrolin ng Move It ang oras ng pagtatrabaho ng rider. Ang rider ang dapat magdesisyon kung kailan siya mag-online. Ang realidad, ang pagpapatupad ng MGA kumpanya, tulad ng paggamit ng app lock o pagpaparusa sa mababang acceptance rate ay tinitingnan ng marami bilang paraan ng pagkontrol sa oras at kakayahan nilang kumita. Ito ang punto ng legal at regulasyong debate sa buong mundo kung saan ang MGA independent contractor ay nagiging de facto employees dahil sa sobrang pagkontrol ng kumpanya. Sa Pilipinas, ang legal classification at ang extent of control ng MGAMC taxi operator sa kanilang MGA partner rider ay isang patuloy na pinag-aaralan at dapat na balansehin ng MGA regulations UPANG maprotektahan ng MGA rider habang pinapanatili ang kalidad ng serbisyo. Nakuha nga tayong booking, guys, no? From Marikina to General Trias, Cavite. Hindi ko muna agad tinanggap, no, kasi parang lugi eh. Pero sabi ni customer, dodoblehin niya na lang daw yung pamasahe. Siyempre, hindi agad ako pumayag. Ang ginawa ko, pinuntahan ko muna yung drop-off kung talagang lugi, no? Tara, puntahan natin. So ayun nga, guys, pinuntahan nga natin yung General Trias, Cavite. Okay, ito nga yung yung lugar, napakaganda, oh. Yun, napakalawak ng mga palayan dito, guys, no? Yan. So, eto na nga, nasa General Trias, Cavite na tayo sa haba ng biyahe. Okay.
At meron ding mga angkas rider dito, no? Bihira na kasi akong mapunta sa lugar na to, guys, no? Napakalayo na kasi nito. Okay, dito nga nakita natin tong hile-hilirang mga tindahan ng talaba, no? Tsaka tahong. Okay, sa highway, no? Ayan, yung mga mahilig sa talaba at tahong dyan, no? Pasyal na nyo dito sa Cavite. Kano sa tahong? Sa kanya po may 150, may 200. Ito po sa kanya. Sa kanya 150, 200. May sandaan? Sa kanya. Ayun. Ito, 150. Ayan, ito yung 200. Tahong. Laki ng tahong, oh. Baba naman sir, kaya naman o. Ayan, oh. Ito. Dito sa crab. Kano isang bundle nito ate? Ano sir? Ano, limango per kilo sir. Kano? 750 kilo. Right. 750 tapos isang ganito. May isang daan po, may 150, may 200. Ganun din, sandal Depende mo. sa lagayan sir. Depende sa lagayan itong mga talaba. Yan, meron nga rin silang tulyari ito, no? Malalaki tapos tungkohol. At syempre, meron ding suso. Yan, yung malalaking suso, oh. Yan. Si Ate Dolly, dito lang siya nakapwesto sa anong highway ito, te? Ito po, Batong Dalig. Oh, Batong Dalig Highway. So yun nga guys, no? Bale 60 km kaya hindi na lang natin ginuha, no? Ano tingin niya sa akin, no? Tingin niya sa akin magpapalugi.